Kabanata 66, Kontrobersya. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 22 versikulo 15 hanggang 46, Marcos Kapitulo 12 versikulo 13 hanggang 40, Lucas Kapitulo 20 versikulo 20 hanggang 47. Ang mga saserdote at mga pinuno ay nakinig sa katahimikan sa matulis na mga pagsaway ni Kristo. Hindi nila mapabulaanan ang kanyang mga paratang. Ngunit lalo lamang silang naging determinado na hulihin siya, at sa layuning ito ay nagpadala sila sa kanya ng mga espesyaliya, na magkukunwering mga taong matuwid, upang kanilang mahawakan ang kanyang mga salita, upang maibigay nila siya sa kapangyarihan at kapamahalaan ng ang gobernador. Hindi nila isinugo ang mga matandang pariso na madalas na makilala ni Jesus, ngunit ang mga kabataang lalaki, na masigasig at kung sino, akala nila, ay hindi kilala ni Kristo. Ang mga ito ay sinamahan ng ilan sa mga Herodayano, na makikinig sa mga salita ni Kristo, upang sila ay makapagpatuto laban sa kanyang paglilitis. Ang mga Pariso at mga Herodayano ay naging mahigpit na magkaaway, ngunit ngayon ay isa na silang kaaway ni Kristo. Ang mga Pariso ay kailanman nahirapan sa ilalim ng paghingi ng tributo ng mga Romano. Ang pagbabayad ng tributo na kanilang pinaniniwalaan ay labag sa batas ng Diyos. Ngayon ay nakakita sila ng pagkakataong maglagay ng silo para kay Jesus. Ang mga espesyaliya ay lumapit sa kanya, at may maliwanag na katapatan, na tila nagnanais na malaman ang kanilang tungkulin, ay nagsabi, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid, ni hindi mo tinatanggap ang pagkatao ng kaninuman, kundi itinuturo mo ang daan ng Diyos na totoo, ay matuwid sa amin na magbigay ng buwis kay Cesar, o hindi. Ang mga salitang, alam namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng tama, kung sila ay tapat, ay magiging isang napakagandang pag-amin. Ngunit sila ay sinalita upang manlinlang, gayunpaman ang kanilang patuto ay totoo. Alam ng mga Pariso na tama ang sinabi at itinuro ni Kristo, at sa kanilang sariling patuto sila ay hahatulan. Inakala ng mga nagtanong kay Jesus na sapat na nilang itinago ang kanilang layunin, ngunit binasa ni Jesus ang kanilang mga puso bilang isang bukas na aklat, at pinatunog ang kanilang pagkukunwari. "Bakit mo ako tinutukso?" Sinabi niya, sa gayon ay nagbibigay sa kanila ng isang tanda na hindi nila hiniling, sa pamamagitan ng pagpapakita na binasa niya ang kanilang nakatagong layunin. Lalong naguluhan sila nang idagdag niya ang, "Show me a deny." Dinala nila ito, at tinanong niya sila, kaninong larawan at nakasulat ang mayroon nito. Sumagot sila at sinabi, "Kay Cesar." Itinuro ang inscription sa barya, sinabi ni Jesus, "Ibigay nga kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos." Inaasahan ng mga espesyaliya na direktang sasagutin ni Jesus ang kanilang tanong, sa isang paraan o sa iba pa. Kung sasabihin niyang, labag sa batas ang pagbibigay ng tributo kay Cesar, iuulat siya sa mga awtoridad ng Roma at arestuhin dahil sa pag-uudyok ng paghihimagsik. Ngunit kung sakaling ipahayag niya na ayon sa batas ang pagbabayad ng tributo, idinisenyo nila na akusahan siya sa mga tao bilang sumasalungat sa batas ng Diyos. Ngayon nadama nila ang kanilang sarili na nalilito at natalo. Nasira ang kanilang mga plano. Ang buod na paraan kung saan naayos ang kanilang tanong ay wala na silang masasabi pa. Ang tugon ni Kristo ay hindi pag-iwas, ngunit isang tapat na sagot sa tanong. Hawak sa kanyang kamay ang Romanong barya, kung saan nakatatak ang pangalan at imahen ni Cesar, ipinahayag niya na dahil sila ay nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng kapangyarihang Romano, dapat nilang ibigay sa kapangyarihang iyon ang suportang inaangkin nito, hanggat ito ay nabubuhay, hindi sumasalungat sa mas mataas na tungkulin. Ngunit habang mapayapang napapailalim sa mga batas ng lupain, dapat nilang ibigay sa lahat ng oras ang kanilang unang katapatan sa Diyos. Ang mga salita ng tagapagligtas, ibigay, sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos, ay isang matinding pagsaway sa nakakaintriga na mga Hudyo. Kung matapat nilang tinupad ang kanilang mga obligasyon sa Diyos, hindi sana sila naging isang sirang bansa, na nasasakop ng dayuhang kapangyarihan. Walang Romanong watawat ang magwawagayway sa Jerusalem, walang Romanong sentinel ang tatayo sa kanyang mga pintuang daan, walang Romanong gobernador ang mamumuno sa loob ng kanyang mga pader. Binabayaran noon ng bansang Hudyo ang kaparusahan ng pagtalikod sa Diyos. Nang marinig ng mga Pariso ang sagot ni Kristo, sila ay nanggilalas, at iniwan siya, at nagsiyaon.
Sinaway niya ang kanilang pagpapaimbabaw at pagpapalagay, at sa paggawa nito ay nagpahayag siya ng isang dakilang alituntunin, isang alituntunin na malinaw na tumutukoy sa mga hangganan ng tungkulin ng tao sa pamahalaang sibil at ng kanyang tungkulin sa Diyos. Sa maraming isipan, isang nakakainis na tanong ang naayos. Kailanman ay pinanghawakan nila ang tamang prinsipyo. At bagamat marami ang umalis na hindi nasisiyahan, nakita nila na ang simulain na pinagbabatayan ng tanong ay malinaw na inilatag, at sila'y namangha sa nakikitang kaunawan ni Kristo. Sa lalong madaling panahon ay natahimik ang mga Pariso, ang mga Seduso ay lumapit sa kanilang mga marteng tanong. Ang dalawang partido ay tumayo sa mapait na pagsalungat sa isa't isa. Ang mga Pariso ay mahigpit na sumusunod sa tradisyon. Sila ay eksakto sa panlabas na mga seremonya, masigasig sa paghuhugas, pag-aayuno, at mahabang panalangin, at mapagmataas sa paglilimos. Ngunit ipinahayag ni Kristo na ginawa nilang walang kabuluhan ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo para sa mga doktrina ng mga utos ng mga tao. Bilang isang klase sila ay panatiko at mapagkunwari, ngunit kabilang sa kanila ay may mga taong may tunay na kabanalan, na tumanggap sa mga turo ni Kristo at naging kanyang mga disipulo. Tinanggihan ng mga Seduso ang mga tradisyon ng mga Pariso. Sila ay nagpahayag na naniniwala sa mas malaking bahagi ng kasulatan, at itinuring ang mga ito bilang panuntunan ng pagkilos, ngunit halos sila ay mga skeptiko at materialista. Itinanggi ng mga Seduso ang pagkakaroon ng mga anghel, ang muling pagkabuhay ng mga patay, at ang doktrina ng buhay sa hinaharap, kasama ang mga gantimpala at mga parusa nito. Sa lahat ng mga puntong ito sila ay nagkakaiba sa mga Pariso. Sa pagitan ng dalawang partido ang muling pagkabuhay ay lalo nang naging paksa ng kontrobersya. Ang mga Pariso ay naging matatag na mananampalataya sa muling pagkabuhay, ngunit sa mga talakayang ito ang kanilang mga pananaw hinggil sa hinaharap na kalagayan ay naging malito. Ang kamatayan ay naging isang hindi maipaliwanag na misteryo sa kanila. Ang kanilang kawalan ng kakayahan upang matugunan ang mga argumento ng mga Seduso ay nagbunga ng patuloy na pangangati. Ang mga talakayan sa pagitan ng dalawang partido ay karaniwang nagreresulta sa galit na mga pagtatalo, na nagiiwan sa kanila na mas malayo kaysa dati. Sa dami ng mga Seduso ay nahulog na mas mababa sa kanilang mga kalaban, at wala silang gaanong kalakas na hawakan sa karaniwang mga tao, ngunit marami sa kanila ay mayaman, at mayroon silang impluwensyang ibinibigay ng kayamanan. Sa kanilang hanay ay kasama ang karamihan sa mga saserdote, at mula sa kanila ang mataas na saserdote ay karaniwang pinipili. Ito ay, gayunpaman, na may malinaw na itinatakda na ang kanilang mga pag-aalinlangan na opinyon ay hindi dapat gawing prominent. Dahil sa dami at kasikatan ng mga Pariso, kinailangan ng mga Seduso na tanggapin ang kanilang mga doktrina ng panlabas kapag humahawak ng anumang katungkulan bilang saserdote, ngunit ang mismong katotohanan na sila ay karapat-dapat sa naturang katungkulan ay nagbigay ng impluwensya sa kanilang mga pagkakamali. Tinanggihan ng mga Seduso ang turo ni Jesus, siya ay binibigyang buhay ng isang espiritu na hindi nila kinikilala na nagpapakita ng sarili ng ganito, at ang kanyang pagtuturo tungkol sa Diyos at sa hinaharap na buhay ay sumalungat sa kanilang mga teorya. Naniniwala sila sa Diyos bilang ang tanging nilalang na nakahihigit sa tao, ngunit sila ay nangatuwiran na ang isang nangingibabaw na pakay at isang banal na pananaw ay mag-aalis sa tao ng malayang kalayaang pumili, at magpapababa sa kanya sa posisyon ng isang alipin. Ito ang kanilang paniniwala, na, nang likhain ang tao, iniwan siya ng Diyos sa kanyang sarili, na hiwalay sa isang mas mataas na impluwensya. Naniniwala sila na ang tao ay malayang kontrolin ang kanyang sariling buhay at hubugin ang mga kaganapan sa mundo, na ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang sariling mga kamay. Itinanggi nila na ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao o natural na paraan. Ngunit naniniwala pa rin sila na, sa pamamagitan ng wastong paggamit ng kanyang likas na kapangyarihan, ang tao ay maaaring maging mataas at maliwanagan, na sa pamamagitan ng mahigpit na mga pagsusumikap ay maaaring dalisayan ang kanyang buhay. Ang kanilang mga ideya tungkol sa Diyos ay humubog sa kanilang sariling pagkatao. Tulad ng sa kanilang pananaw na siya ay walang interes sa tao, kaya sila ay nagkaroon ng maliit na paggalang sa isa't isa, nagkaroon ng kaunting unyon sa kanila. Sa pagtanggi na kilalanin ang impluwensya ng banal na espiritu sa pagkilos ng tao, kulang sila sa kanyang kapangyarihan sa kanilang buhay. Tulad ng iba pang mga Hudyo,
Ipinagmalaki nila ang kanilang pagkapanganay bilang mga anak ni Abraham, at ang kanilang mahigpit na pagsunod sa mga hinihingi ng batas, ngunit sa tunay na diwa ng kautusan at sa pananampalataya at kabutihan ni Abraham, sila ay naghihikahos. Ang kanilang likas na pakikiramay ay dinala sa loob ng isang makitid na compass. Naniniwala sila na posible para sa lahat ng tao na makamit ang kaginhawahan at mga pagpapala ng buhay, at ang kanilang mga puso ay hindi naantig ng mga kagustuhan at pagdurusa ng iba. Nabuhay sila para sa kanilang sarili. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at kanyang mga gawa, nagpatutuo si Kristo sa isang banal na kapangyarihan na nagbubunga ng higit sa karaniwan na mga resulta, sa isang hinaharap na buhay na higit pa sa kasalukuyan, sa Diyos bilang isang ama ng mga anak ng tao, na laging nagbabantay sa kanilang tunay na mga interes. Inihayag niya ang paggawa ng banal na kapangyarihan sa kagandahang loob at habag na samaway sa pagiging makasarili ng mga seduso. Itinuro niya na kapwa para sa temporal ng tao at para sa kanyang walang hanggang kabutihan, ang Diyos ay kumikilos sa puso sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ipinakita niya ang kamalian ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng tao para sa pagbabagong iyon ng pagkatao na magagawa lamang ng Espiritu ng Diyos. Ang tulong ito ng mga seduso ay determinadong suron. Sa paghahanap ng isang kontrobersya kay Jesus, nadama nila ang pagtitiwala na dadalhin siya sa kasiraan, kahit na hindi nila matiyak ang kanyang paghatol. Ang muling pagkabuhay ay ang paksa kung saan pinili nilang tanungin siya. Kung siya ay sumang-ayon sa kanila, siya ay magbibigay pa ng karagdagang pagkakasala sa mga pariso. Kung siya ay may pagkakaiba sa kanila, sila ay nagdisenyo na panatilihin ang kanyang turo sa panlilibak. Nangangatuwiran ang mga seduso na kung ang katawan ay bubuuan ng parehong mga partikulo ng bagay sa kanyang immortal na kalagayan tulad ng sa kanyang mortal na kalagayan, kung gayon kapag nabuhay mula sa mga patay ito ay dapat na may laman at dugo, at kailangang ipagpatuloy sa mundong walang hanggan ang buhay ay nag-ambala sa lupa. Sa pagkakataong iyon ay napagpasyahan nila na ang mga makalupang relasyon ay magpapatuloy, ang mag-asawa ay muling magsasama, ang mga pag-aasawa ay gagawin, at ang lahat ng bagay ay magpapatuloy tulad ng bago ang kamatayan, ang mga kahinaan at mga hilig ng buhay na ito ay nagpapatuloy sa buhay sa hinaharap. Bilang sagot sa kanilang mga tanong, inalis ni Jesus ang tabing mula sa hinaharap na buhay. Sa pagkabuhay na mag-uli, ang sabi niya, hindi sila nag-aasawa, ni ipinapapakasal, kundi gaya ng mga anghel ng Diyos sa langit. Ipinakita niya na mali ang paniniwala ng mga seduso. Ang kanilang lugar ay huwad. Kayo ay nagkakamali, dagdag pa niya, na hindi nalalaman ng mga kasulatan, ni ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya sila pinaratangan, gaya ng paratang niya sa mga pariso, ng pagkukunwari, kundi ng maling paniniwala. Ang mga seduso ay nambobola sa kanilang sarili na sila sa lahat ng tao ay mahigpit na sumunod sa kasulatan. Ngunit ipinakita ni Jesus na hindi nila alam ang tunay nilang kahulugan. Ang kaalamang iyon ay dapat maiuwi sa puso sa pamamagitan ng pagliliwanag ng banal na espiritu. Ang kanilang kamangmangan sa mga kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos ay kanyang ipinahayag na dahilan ng kanilang kalituhan ng pananampalataya at kadiliman ng pag-iisip. Sila ay naghahangad na dalhin ang mga misteryo ng Diyos sa loob ng compass ng kanilang may hangganang pangangatwiran. Tinawag sila ni Kristo na buksan ang kanilang isipan sa mga sagradong katotohanan na magpapalawak at magpapalakas ng pangunawa. Libo-libo ang nagiging infidels dahil hindi mauunawaan ng kanilang may hangganang pag-iisip ang mga misteryo ng Diyos. Hindi nila maipaliwanag ang kahangahangang pagpapakita ng banal na kapangyarihan sa kanyang mga probidensya. Sa makatuwid tinatanggihan nila ang mga katibayan ng gayong kapangyarihan, na iniuugnay ang mga ito sa mga likas na ahensya na hindi pa nila gaanong mauunawaan. Ang tanging susi sa mga misteryong nakapaligid sa atin ay ang kilalanin sa kanila ang lahat ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Kailangang kilalanin ng mga tao ang Diyos bilang ang mailalang ng sansinukob, isa na nag-uutos at nagpapatupad ng lahat ng bagay. Kailangan nila ng mas malawak na pananaw sa kanyang karakter, at sa misteryo ng kanyang mga ahensya. Ipinahayag ni Kristo sa kanyang mga tagapakinig na kung walang muling pagkabuhay ng mga patay, ang mga kasulatan na kanilang inaangkin na pinaniniwalaan ay walang kabuluhan. Sinabi niya, ngunit tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinalita sa inyo ng Diyos, na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob.
Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Binibilang ng Diyos ang mga bagay na hindi tulad ng dati. Nakikita niya ang wakas mula sa simula, at minamasdan ang resulta ng kanyang gawain na parang naganap na ngayon. Ang mahalagang patay, mula kay Adan hanggang sa huling santo na namatay, ay maririnig ang tinig ng anak ng Diyos, at lalabas mula sa libingan tungo sa walang kamatayang buhay. Ang Diyos ay magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging kanyang mga tao. Magkakaroon ng malapit at magiliw na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga banal na nabuhay na maguli. Ang kalagayang ito, na inaasahan sa kanyang layunin, ay nakikita niya na tila ito ay umiiral na. Ang mga patay ay nabubuhay sa kanya. Sa pamamagitan ng mga salita ni Kristo ang mga seduso ay pinatahimik. Hindi nila siya masagot. Wala ni isang salita ang nasabi kung saan ang pinakamababang kalamangan ay maaaring makuha para sa kanyang paghatol. Walang natamo ang kanyang mga kalaban kundi ang paghamak ng mga tao. Ang mga pariso, gayunpaman, ay hindi pa nawalan ng pag-asa na himukin siya na magsalita ng kung ano ang magagamit nila laban sa kanya. Nanag sila sa isang matalinong eskriba na tanungin si Jesus kung alin sa 10 tuntunin ng kautusan ang pinakamahalaga. Itinaas ng mga pariso ang unang 4 na utos, na nagtuturo sa tungkulin ng tao sa kanyang mailalang, bilang higit na kahihinatnan kaysa sa 6 na iba, na tumutukoy sa tungkulin ng tao sa kanyang kapwa. Bilang resulta, sila ay lubhang nabigo sa praktikal na kabanalan. Ipinakita ni Jesus sa mga tao ang kanilang malaking kakulangan, at itinuro ang pangangailangan ng mabubuting gawa, na ipinahayag na ang puno ay nakikilala sa mga bunga nito. Para sa kadahilanang ito siya ay inatasan sa pagdakila sa huling 6 na utos sa itaas ng unang 4. Ang abogado ay lumapit kay Jesus na may direktang tanong, alin ang unang utos sa lahat? Ang sagot ni Kristo ay tuwiran at sapilitan. Ang una sa lahat ng mga utos ay, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo, ito ang unang utos. Ang pangalawa ay tulad ng una, sabi ni Kristo, sapagkat ito ay umaagos mula rito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na dakila kaysa sa mga ito. Sa 2 utos na ito nakasalalay ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang unang 4 sa 10 utos ay buod sa isang dakilang tuntunin, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Ang huling 6 ay kasama sa isa pa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang parehong mga utos na ito ay isang pagpapahayag ng prinsipyo ng pag-ibig. Ang una ay hindi maaaring itago at ang pangalawa ay sira, at ang pangalawa ay hindi maaaring panatilihin habang ang una ay nasira. Kapag ang Diyos ay may kanyang nararapat na lugar sa trono ng puso, ang tamang lugar ay ibibigay sa ating kapwa. Mamahalin natin siya gaya ng ating sarili. At kung gaano natin lubos na minamahal ang Diyos, posible na mahalin ang ating kapwa ng walang kinikilingan. At dahil ang lahat ng mga utos ay buod sa pag-ibig sa Diyos at sa tao, ito ay sumusunod na walang isang tuntunin ang maaaring sirain ng hindi nilalabag ang prinsipyong ito. Kaya't itinuro ni Kristo sa kanyang mga tagapakinig na ang batas ng Diyos ay hindi napakaraming magkakahiwalay na mga tuntunin, ang ilan sa mga ito ay may malaking kahalagahan, habang ang iba ay maliit ang kahalagahan at maaaring hindi papansinin ng walang parusa. Iniharap ng ating Panginoon ang unang 4 at huling 6 na utos bilang isang banal na kabuuan, at itinuturo na ang pagmamahal sa Diyos ay ipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Ang eskriba na nagtanong kay Jesus ay mahusay na nabasa sa batas, at siya ay namangha sa kanyang mga salita. Hindi niya inaasahan na siya ay magpapakita ng napakalalim at lubusang kaalaman sa kasulatan. Nagkaroon siya ng mas malawak na pananaw sa mga prinsipyong pinagbabatayan ng mga sagradong tuntunin. Sa harap ng mga nagtitipon na mga pari at mga pinuno ay tapat niyang kinilala na si Kristo ay nagbigay ng tamang interpretasyon sa batas, na nagsasabi, "Bueno, Guro, sinabi mo ang katotohanan, sapagkat may isang Diyos, at walang iba kundi siya, at ang ibigin siya ng buong puso, at ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ang ibigin ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit pa sa lahat ng buong handog na susunugan, at mga sakripisyo." Ang karunungan ng sagot ni Kristo ay hinatulan ng eskriba.
Alam niya na ang relihiyon ng mga Hudyo ay binubuo sa panlabas na mga seremonya sa halip na panloob na kabanalan. Nadama niya ang kawalang halaga ng mga ceremonial na handog lamang, at ang walang pananampalatayang pagbuhos ng dugo para sa pagbabayad sala sa kasalanan. Ang pag-ibig at pagsunod sa Diyos, at di makasariling paggalang sa tao, ay nagpakita sa kanya ng higit na halaga kaysa sa lahat ng mga ritual na ito. Ang kahandaan ng taong ito na kilalanin ang kawastuhan ng pangangatwiran ni Kristo, at ang kanyang pasya at mabilis na pagtugon sa harap ng mga tao, ay nagpakita ng isang espiritu na lubos na naiiba sa espiritu ng mga saserdote at mga pinuno. Ang puso ni Jesus ay lumabas sa habag sa matapat na eskriba na nang ahas na harapin ang mga pagsimangot ng mga pari at ang mga pananakot ng mga pinuno upang sabihin ang mga pananalig ng kanyang puso. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may pag-iingat, ay sinabi niya sa kanya, "Ikaw ay hindi malayo sa kaharian ng Diyos." Ang eskriba ay malapit sa kaharian ng Diyos dahil kinilala niya ang mga gawa ng katwiran bilang higit na katanggap-tanggap sa Diyos kaysa sa mga handog na sinusunog at mga hain. Ngunit kailangan niyang kilalanin ang banal na katangian ni Kristo, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay tumanggap ng kapangyarihan na gawin ang mga gawa ng katwiran. Ang ritual na paglilingkod ay walang halaga, maliban kung konektado kay Kristo sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya. Kahit na ang batas moral ay nabigo sa layunin nito, maliban kung ito ay nauunawaan sa kaugnayan nito sa tagapagligtas. Paulit-ulit na ipinakita ni Kristo na ang kautusan ng kanyang Ama ay naglalaman ng isang bagay na mas malalim kaysa sa makapangyarihang mga utos lamang. Sa batas ay nakapaloob ang parehong prinsipyo na inihayag sa Ebanghelyo. Itinuturo ng batas ang tungkulin ng tao at ipinapakita sa kanya ang kanyang pagkakasala. Kay Kristo ay dapat siyang humingi ng kapatawaran at ng kapangyarihan upang gawin ang ipinag-uutos ng batas. Ang mga pariso ay nagtipon malapit kay Jesus habang sinasagot niya ang tanong ng eskriba. Ngayong lumingon siya ay nagtanong siya sa kanila, "Ano ang palagay ninyo tungkol kay Kristo? Kaninong anak siya?" Ang tanong na ito ay dinisenyo upang subukan ang kanilang paniniwala hinggil sa Mesiyas, upang ipakita kung itinuring nila siya bilang isang tao lamang o bilang anak ng Diyos. Sumagot ang isang koro ng mga tinig, "Ang anak ni David." Ito ang titulo na ibinigay ng propesya sa Mesiyas. Nang ihayag ni Jesus ang kanyang pagkadiyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang mga himala, nang pagalingin niya ang mga may sakit at ibangon ang mga patay, ang mga tao ay nagtanong sa kanilang sarili, "Hindi ba ito ang anak ni David?" Ito ang titulo na ibinigay ng propesya sa Mesiyas. Nang ihayag ni Jesus ang kanyang pagkadiyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang mga himala, nang pagalingin niya ang mga may sakit at ibangon ang mga patay, ang mga tao ay nagtanong sa kanilang sarili, "Hindi ba ito ang anak ni David?" Ang babaeng Syrophoenician, ang bulag na si Bartimeo, at marami pang iba ay humingi ng tulong sa kanya, "Maawa ka sa akin, O Panginoon, ikaw na anak ni David." Mateo Kapitulo 15 versikulo 22. Habang nakasakay sa Jerusalem siya ay binati ng masayang sigaw, "Hosanna sa anak ni David, mapalad siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon." Mateo Kapitulo 21 versikulo 9. At ang mga maliliit na bata sa templo ay nagkaroon ng araw na iyon echoed ang masayang ascription. Ngunit maraming tumatawag kay Jesus na anak ni David ay hindi nakakilala sa kanyang pagkadiyos. Hindi nila naunawaan na ang anak ni David ay anak din ng Diyos. Bilang tugon sa pahayag na si Kristo ay anak ni David, sinabi ni Jesus, "Kung gayon, paanong si David sa espiritu, ang espiritu ng inspirasyon mula sa Diyos, ay tinatawag siyang Panginoon, na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin kong tantungan ng iyong mga paa ang iyong mga kaaway." Kung si David nga ay tinatawag siyang Panginoon, paanong siya ay kanyang anak? At walang sinuman ang nakasagot sa kanya ng isang salita, ni sinumang tao mula sa araw na iyon ay hindi nang ahas na magtanong pa sa kanya. Dito nagtatapos ang Kabanata 66. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.